Good day mga kamasyar, think positive. This is Partial TV, ang inyong lingkod, Rio Mas. By the way mga kamasyar, bago tayo magsimula ay nais ko munang mag-intro. अभी मजा आएगा ना भिड़ो नांजी. Intro muna tayo kasi hindi pwede na diretso lang tayo Kung makapanood kayo ng aking mga ibang video at mayroong ads mga kamasyar, please don't skip. Sinasaludoan kita. Hey! Medyo maingay yung ating background kasi nandito tayo sa sibilisasyon. Pag ikaw ay aral about electrical, dapat presence of mind. अरे कहना क्या चाहते हो? Kasi di mo alam, hinawakan mo is kuryente na pala. Yung topic natin ngayon is about the relationship of voltage, current, and resistance. Ano yung relationship nito? At bakit sa atin na mga nag-aaral about electrical ay napakahalaga ito? Unahin natin yung tinatawag na voltage. What is voltage? Voltage, it is an electrical pressure, potential difference, or electromotive force. Ano? So, because it is generated by friction, induction, magnetic, chemicals, and radiant effect. So, like for example mga kamasyar, sa isang circuit, in-applyan natin ng voltahe na 220 volts. Yun yung pressure na tutulak doon sa electrons through the wires or conductors. Yun yung voltahe. Kung gaano kalakas yung voltahe na in-apply natin doon, ganun din kalakas yung pwersa na tutulak doon sa electrons. Sabihin natin na malakas yung kuryente dyan dahil mataas yung voltahe na ating in-apply. Voltage, it is an electrical pressure. Next mga kamasyar, electric current. What is electric current? It is the flow of electricity. Ito po ay yung daloy ng ating kuryente. So, mayroon tayong tinatawag na direct current at mayroon din tayong tinatawag na alternating current. Unahin natin yung direct current. Yung direct current mga kamasyar is galing dun sa mga battery, solar, yun. Mga direct lang sila. Ang ibig sabihin ng direct, hindi nagre-reverse yung daloy ng electricity. Ibig sabihin, the electricity flow in one direction only. Ganon po mga kamasyar, yung tinatawag na direct current. Wala siyang cycle. Ganyan, Like for example, like alternating current, mayroon siyang tinatawag na cycle per second. Kasi yung daloy ng electricity is nagre-reverse. Ganon. Kaya pag alternating current, it can be interchanged. Pwede magkabaliktad dahil nagre-reverse yung daloy ng electricity nito. Mayroon tong cycle, So, yan po yung pagkakaiba nila mga kamasyar, Ito lamang po ay flow of electricity. That was electric current. Then, punta naman tayo sa resistance. Ito na yung pangatlo, Resistance, it is the opposition of the current flow. Ibig sabihin, siya yung pumipigil or maharang, siya yung na-oppose, na-resist, sa daloy ng ating electric current. Bakit kailangan niyang harangan o pigilan yung daloy ng ating electric current? Kasi mga kamasyar, ganito yan. Kapag wala si resistance, tataas yung ating electric current. Pag tumaas yung ating electric current, there are tendency na magkaroon tayo ng tinatawag na short circuit. So, ganun po. Kung mapapansin nyo, pag nagkaroon tayo ng high current, mag-short circuit yan, mga kamasyar. Kaya nandyan si resistance para pigilan siya, para i-balance yung ating electric current. Pag mataas yung ating electric current, mababa yung ating resistance. Pag mababa yung ating electric current, mataas ang ating resistance. Kaya kailangan balance yan mga kamasyar.
Yun yung sabi ni George Simon Ohm. Pumatay! Ibigay niyo oh my God! According to George Simon Ohm, when the current increases, resistance decreases. When the resistance increases, current decreases. Ano? So, yan po mga kamasyar. I hope na sana may natutunan kayo, no? So, hindi naman natin sinasabi. That is based from them. So, based from my experience and my knowledge, mga kamasyar, mahalaga na malaman natin. Hindi po yung install lang tayo ng install. Dapat malaman din natin kasi mga kamasyar, tingnan natin ha. Kapag hindi natin alam yung relationship ng tatlong yan, ano, so, there are tendency, ano, mga kamasyar, na hindi natin, ano, hindi tayo magiging aware. Anong mangyayari dyan? Mag-short circuit ba yan? Mag-over voltage ba yan? So, mag-voltage drop ba yan? Ano? Like for example, mag-install tayo mag-supply tayo ng aircon. Ganyan, ano? Aircon. Yung haba ng wires ng aircon is umabot na sa more than 30 meters. Ganun, ano? More than 30 meters. Like for example, 3.5 square millimeter yung wire, ano? Para doon sa aircon na maliit. Ano? Dahil sa mahaba na, magkakaroon to na tinatawag na voltage drop. Ano? Bakit magkakaroon siya ng voltage drop? Dahil pag mahaba na yung wires na ating ginamit, tataas yung tataas yung resistance ng wires, no? Ngayon, pag tumaas ng resistance, bababa naman yung electric current kasi gaya ang sinabi ko kanina, no? When the resistance increases, current decreases. Pag bumaba yung electric current, bababa din yung ating voltage. Magkakaroon sila ng voltage drop. So, there are tendency na hindi gumana yung ating aircon or masira yung aircon kasi kapag nagkaroon na tayo ng voltage drop, makaka-apekto yan sa ating equipment, ano, mga kamasyar. Ano? Kung nakapansin nyo, yung ilaw natin nagbi-blink-blink or minsan hindi maliwanag dahil nagkakaroon tayo ng tinatawag na voltage drop. Ganon din po yung mangyayari dyan. So, kapag lamok so mga kamasyar, ano, kapag hindi naman natin, kapag pinabayaan naman natin na sa isang tubo, one up na tubo, pinasok natin yung maraming wires, like for example, naglagay tayo ng switch, ano, tapos yung switch na yun mayroong maraming switch, umabot na sa siyam yung wires na ating nilagay sa one half na tubo, no? Kahit hindi na magkasya, pilitin pa rin, no? Kapag ganun yung ginawa natin mga kamasyar, hindi natin inisip sa resistance, no? Kapag uminit yung wires dahil hindi natin sinunod yung tinatawag na derating factor, ano, mga kamasyar, at hindi natin sinunod yung relationship ng voltage, current, and resistance, there are tendency na tataas yung electric current niyan. Pag tumaas yung current niyan, bababa yung resistance. Malulusaw yung kable or yung wires. Kapag hindi nag-trip yung circuit breaker natin, masusunog ito. Ganun po yan mga kamasyar, ano? Kaya mayroon tayong tinatawag na mga standards. I hope na mayroon kayong natutunan dito sa ating video na in-upload ngayon mga kamasyar. At please like and share this video. Kung may tanong kayo, please comment down. Kung mayroon kayong hindi naunawaan, please comment down below. Kasi mga kamasyar, marami ng mga nag-i-install, ano. Kasagaran sa mga nag-i-install mga kamasyar ay hindi na iniisip yung magiging resulta ng kanilang ginagawa. Ano mga kamasyar? Yung iniisip nila is yung income na lang. Ayop. Hindi ganyan nangyayari. Dapat pa rin natin malaman na mas mahalaga pa rin na sundin natin yung standard para safety tayo, no, mga kamasyar. Yan lang mga kamasyar. Thanks for watching and
Please continue, subscribe and support my channel, Partial TV. Hindi pa tayo minto sa pagbablog mga kamasyar. Continue pa rin dito. So, ayop na sana matulungan natin yung mga kaparsyal natin dyan na gustong matuto about electrical. At sana marami pa tayong video na may upload mga kaparsyal. No? Thanks mga kaparsyal. No? At God bless.